Gusto kong bumanghalit ng tawa when I saw how epic Maristella's reaction is. That confusion, shock and anger, look on her face is a sight to behold. I even wanted to take a photo of her to commemorate his joyous moment. Mabuti na lamang talaga, nagpilit akong sumama kay Lucas ngayon. When Lucas told me about his plan tonight, talagang nagpumilit ako kay Lucas na sumama. Sa una, humindi pa siya. Dahil ayaw niya raw na magkagulo kami ni Maristela at masaktan ako. Pero hindi ako pumayag na hindi ako sasama. It's because I know that he will try to end everything with Maristela in the calmest and most peaceful way possible. And I don't want that. So I told him that I should be with him to support him. And that I will never let him take all the blame. I told him that we are in this together. And he bought that lie. It sounds unbelievable. But he really believed what I said. What an naive man. At heto na nga kami ngayon, and I am now about to witness one of the most memorable moments that I know I will never forget, even if I die. Bakit nakatayo ka pa rin? Take a seat, Maristela. Baka isipin ng mga tao dito na hindi ka namin pinapaupo. Nanunuya akong sabi sa kanya, not even bothering to answer her question. Kitang-kita ko kung paano kumuyom ang kamao ni Maristela at kung paano naningkit din ang kanyang mga mata na nakatuon sa akin. I am asking you, Selena, what are you doing here? Muling tanong nito, still gritting her teeth. Oh God, this is so much fun. And it'll be more fun kapag lalo pa siyang nagalit to the point that she'll start causing a scene. Oh, I badly wanted that to happen. So to enrage her even more, I wrapped my arms around Lucas' arm and gently rested on my head on his shoulder. I really asked Lucas if I may accompany him since I don't like my man being around leeches. Nadala na kasi ako eh. Nakangiti kong sagot sa tanong niya. What did you just call him? Your man? Huh. You're being delusional right now. How can you claim my fiancé as your man? She asked in a pure disgust. Delusional? Hell no! Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. I then looked at Lucas again and smiled sweetly at him. Right, love? Lucas did not answer me. Instead, hinalikan lamang niya ako sa labi na siyang dahilan upang lalo pang magalit si Maristela. Lucas! She said, almost yelling. Na siyang dahilan upang mabaling sa amin ang atensyon ng mga tao. Doon na nagsalita si Lucas. Take a seat, Maristela, and don't cause a scene. Lucas' voice is so cold. It's like he suddenly turned into a different person. Ibang-iba siya sa Lucas noon na napakalambing magsalita sa tuwing kausap niya si Maristela. Then tell that woman to get away from you. I am the one who should be sitting right next to you, not her! Sagot naman ni Maristela sa matigas na boses habang nanlilisik ang mga mata na nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Lucas. Hindi. Si Selena ay eksakto kung saan siya dapat. Malamig pa rin boses na tugon ni Lucas. Huwag mong gawing mahirap to para sa ating tatlo, Huwag mong gawing mahirap to para sa ating tatlo, Maristela. Umupo ka na lang at pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay. Ngunit kung pipilitin mong magdulot ng kaguluhan, pagkatapos ay gawin mo ang anumang gusto mo. Yun naman eh, kung okay lang sa'yo na makita ang mukha mo sa tabloid bukas. I'm sure ayaw mong gawin yun, na malagay sa alanganin ng iyong pinakamamahal at minamahal na karera, hindi ba? Ang aso lang naisip ko. Nanlaki ang mga mata ni Maristela. Tila ba hindi siya makapaniwala sa kanyang mga naririnig mula kay Lucas. Lucas, how could you say that? What really is going on? Bakit nandito ang babaeng yan? This is supposed to be our date. Wala akong sinabi tungkol sa pagiging isang date. Bumuntong hininga si Lucas na wala ang masungit na titig na iyon at ang malamig na boses. Ngayon ay naging kalmado na siya na gusto kong imulat ang aking mga mata. Nakukonsensya na ba siya? Tingnan mo, ayoko nang tumagal pat kunin ang atensyon ng mga maraming tao. So please, Maristela, please take a seat and then we talk. I'll tell you everything and I'll answer everything that you'll ask. So please calm down. Take a seat. Akala ko magmamatigas pa rin si Maristela, lalo na't kitang-kita ko ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata.
Humigpit din ang pagkakayukom ng kamao niya na para bang konti na lang susuntukin na niya kami ni Lucas. But after a few seconds, umupo na rin siya sa harapan ni Lucas. At pilit na hinihina ang boses ay sunod-sunod siyang nagtanong, I can't believe you. Ganyan ang sinasabi mo sa akin, ha? Nakumalma ako habang ikaw iisang haltak sa akin? Ano to, Lucas? Nawala ka na ba sa isip mo, ha? Anong kagaguhan to? Bakit kasama mo ang babaeng to? At bakit ka ba kumikilos sa parang isa kang douchebag? Dahan-dahan lang ang pagtatanong Maristela. Taliwas sa sinabi ni Lucas. Dahan-dahan lang sa pagtatanong Maristela. Relax lang. Sasagutin ko ang lahat ng tanong mo. Dagdag ko. Ang braso ko, nakakapit pa rin kay Lucas. Binaling ulit ng Maristela sa akin ang kanyang tingin. And if only looks good, Kia, malamang kanina pa ako nakabulagta dito. Ang mga titig ni Maristela ay tumatago sa akin na parang isang matulis na punyal. Pero hindi ako natatakot. Ito ay talagang nakakaaliw sa akin. I am not talking to you, so keep your mouth shut. And stop calling my fiancé love. Huwag masyadong makapal ang mukha si Lina. Nagngingit-ngit sa galit na saad ni Maristela. Galit na galit siya, pero tahimik lang siya. Sobrang nagpipigil sa pagtaas ng boses niya. Nakitang-kita ko na mga ugat sa leeg niya. If Ninita is here, malamang, sasabihin na naman niya na nag-aan yung bulldog na naman si Maristela. Ngunit imbis na sagutin siya, umayos na lamang ako ng upo. Saka ako nagkibit balikat, ngumisi at umili, na siya namang labis na ikinagalit na naman ni Maristela. I know she has already realized that I am pissing her off. Pero mukhang hindi niya talaga kayang pigilan ng sarili niya na hindi pumatol sa akin, which again, I find quite funny and entertaining. And I am sure that it'll be more entertaining once Lucas finally dropped the bomb. Naku, excited na ako. Ibinalik ni Maristela ang kanyang matatalas na mga mata kay Lucas. Explain everything to me, Lucas. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit kasama mo ang malanding babaeng to. At ipaliwanag mo rin sa akin why this bitch is acting like this. Nagsalita ulit ako. Oh, I am pretty sure na may ideya ka na sa nangyayari. Ngunit hindi hinayaan ni Maristela na matapos ko ang sinasabi ko. At halos pasigaw na niyang sinabi, I said, shut up! Maristela! Kaagad naman nasaway nito. Oo, Lucas. Maging kapalyero kita. Nanginginig na ang baluti nito. At iligtas mo ako sa bruhang to. Mabilis na ibinalik na Maristela ang tingin kay Lucas. What? Ipagtatanggol mo na naman ang babaeng to? You will choose this woman over me again? Yes. Kaagad na sagot ni Lucas, na ikinalaki naman ang mga mata at ikinaawang ng bibig ni Maristela. Natameme ang bruha. Tila siya na estatwa sa kanyang kinauupuan matapos ang sinabi ni Lucas. Oh, isa pang tanawi na napakagandang pagmasdan. What did you say? Ang tanong ni Maristela makalipas ang ilang segundo niya. Isang malalim na hininga muna ang pinakawalan ni Lucas. Saka niya kinuha ang isang kamay ko. Pinagsalikop niya ang mga palad namin. Inilagay ito sa lamesa. Nakaagad namang sinundan ng tingin ni Maristela. I am now with Selena. Puno ng kaseryosohan na sabi ni Lucas. Habang matiim na sinasalubong ang mga nanlalaki pa ring mga mata ni Maristela. This is why I asked you to come here. I don't want to hide any longer. I am sorry, Maristela. I really am. But I can't be with you any longer. Pagpapatuloy ni Lucas. Hindi pa rin magawang makapagsalita ni Maristela. Tila hindi pa rin tuluyang napoproseso ng kanyang utak ang mga sinasabi ni Lucas. Hindi siya gumalaw sa upuan. Nanlalaki pa rin ang mga mata at bahagyang nakabuka ang mga bibig. Yun lang. Ganyan ang reaksyon. Ganyan ang naging reaksyon ko. Hinihintay ko talaga yun. Hanggang sa wakas, nahanap na rin ni Maristela ang kanyang boses. You're joking, right? You can't be serious. Nauutal niyang saad. I don't want to keep lying to you, Maristela. And I don't want to keep lying to myself too. I know I am being a total asshole right now. So it's fine if you hate me or curse me. Tatanggapin ko. Pero hindi na kita makakasama pa, Maristela. Hindi ako magiging masaya sa iyo. Sa totoo lang, hindi na kita nakikita sa future ko.
God, why is he so being dramatic? Hindi naman siya ganito nung makipaghiwalay siya sa akin at sumama kay Maristela. It would have been more fun if he kept his cold attitude toward Maristela, like he did a while ago. No! No! No, that's not true. That can't be true. You're lying, right? Please tell me you're lying, Lucas. You just can't. I'm sorry, Maristela, pero sa tingin ko hindi na kita makakasama pa. Ipagpaliban na natin ang kasal. Muling sabi ni Lucas. Umiling si Maristela habang nagsisimula na mamasa ang kanyang mga mata. Nanginginig na rin ang kanyang boses. No, I can't. I won't accept that. You can't do this to me. You can't just throw away everything that we had. Lucas! Tanggapin mo na lang kasi, Maristela. Nang maputol ko ang sasabihin niya. Maristela, Lucas doesn't want you anymore. Ako na ang gusto niyang makasama. So just accept it. Stop being pathetic. Si Lina, saway naman sa akin ni Lucas. Tinaasan ko siya ng kilay. Ano? Lucas, hindi maiintindihan ng babaeng to and wouldn't accept it hanggang hindi natin siya dinediretso. Binalikon tingin ko kay Maristela. I've been through this before, Maristela. It hurts for a couple of weeks or months, but you'll get over it. Makaka-move on ka rin. Nakaya ko nga kahit na kasal kami noon ni Lucas eh. Ikaw pa kaya na magiging asawa pa lang niya? Bumalik sa pagiging matalas sa mga mata ni Maristela as she looked at me. And with gritted teeth, she said, "This is all your fault. Alam kong ikaw may kasalanan kung bakit." Nagsorry na kami ni Lucas, di ba? Niloko mo siya. Nilibot ko ang paningin ko. Yeah, whatever. Para kang sirang plaka, Maristela. Paulit-ulit na lang mga sinasabi mo. Whether I seduce him or not, it doesn't matter anymore. Ako na ang pinili niya, hindi ikaw. So just accept it. I said, saka tumayo na. Let's go, Lucas. We already said what we need to say. Kaya umalis na tayo dito. I don't want to waste my time here anymore. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang ko when Maristela suddenly grabbed me by my arm and pulled me, na siyang dahilan upang magkaharap kaming dalawa. And before I could even say anything, dumapo ng malakas at mabigat na palad ni Maristela sa pisngi ko. Mang-aagaw! Nanggagalaiting saad nito. At sobrang galit talaga ang makikita mo sa mukha ni Maristela. And before I could react again, dumapo na uli sa pisngi ko ang palad ni Maristela. But this time, sa kabila naman. Ikaw aso! Accept it. Mamamatay muna ako bago mangyari yun. Galit na sigaw nito. Not even letting me curse her. Sasampanin sana ulit ako ni Maristela nang pigilan siya ni Lucas. Tama na, Maristela! Bulalas ni Lucas. Sabay hawak ng mahigpit sa balikat ni Maristela. Ngunit nagpapasag ang dalaga. No, Lucas, I cannot accept this. That woman, kasalanan ng lahat ng to. We were doing fine before that woman came back. Pero mula nung bumalik siya, nagkagulo na tayo. She's ruining us. She's trying to ruin us again. Aniya, habang nagpapapasag pa rin at pilit na inaabot ako, I stand behind Lucas, who's still trying to stop Maristela from hurting me. Oh, please, Maristela. Kung makakapagsalita ka at makaarte ka, parang ang linis mo. Hindi ba't ikaw ang kumuyabit kay Lucas? Ikaw ang kumabit? It was you who kept on throwing yourself to him, kahit pa alam mo naman na may asawa siya. Ikaw ang nang-agaw ng asawa, kaya huwag kang magmalinis. And I ruined your relationship? It is you who ruined your relationship with Lucas? It's because you're a selfish bitch that Lucas got tired of you and came back to me. Kaya huwag mong isisi sa akin kung bakit nagsawa sa'yo si Lucas. Wala akong inaagaw sa'yo, Maristela. Sigaw nito, habang kumakawala pa rin sa hawak ni Lucas. Unang naging akin si Lucas. It was you who slept with him, kahit pa alam mo may girlfriend siya. Kaya wala akong inaagaw sa'yo. Binabawi ko lang kung ano man ang talagang sa akin. Tapos ngayon aagawin mo na naman siya sa akin? Hell no! Hindi ako papayag. Magkakamatayan muna tayo bago ko hayaan na mapunta sa'yo si Lucas. Lucas is mine. He is mine. I said enough! At tila dumagundong na sigaw ni Lucas na siyang nagpatigil sa pagpapasag ni Maristela. Maging ako nagulat din sa lakas ng sigaw ni Lucas. Lucas! Sambit ni Maristela sa mahinang boses.
Enough, Maristela, mariing sabi ni Lucas. Tama na, itigil mo na to. Breaking off with you and canceling our wedding was all my decision, so stop putting the blame on Selena. It was I who decided this. Kaya wag mo nang idamay pa si Selena, pwede ba? No, Lucas. I know she planned all of this. Hindi mo ba talaga nakikita, Lucas? She's ruining us. Hindi ko alam kung ano ba talagang intensyon niya. Pero alam ko may binabalak siya. Lucas naman, open your eyes. Huwag ka naman magpabulig sa nararamdaman mo sa babaeng yan. Ikinulong ni Maristela ang mukha ni Lucas gamit ang mga palad niya. At pinaglapit niya ang kanilang mga mukha. And with a soft and pleading voice and teary eyes, she said, I know you still love me. I know you still do. Lucas, hindi ko alam kung anong ginawa sa'yo ng babaeng yan, but I know I can do better than her. At ang relasyon natin, maaayos pa natin to. Sabihin mo lang at gagawin ko ang lahat para lang ayusin to. Kaya pakiusap, Lucas. Huwag mo gawin to sa akin. Huwag kang makipaghiwalay sa akin. Please. Huwag mo akong iwan. You're the only one I have. Hindi ko kakayanin kapag pati ikaw na wala sa akin, Lucas. Please. Nagsusumamo siya. Si Maristela ay nagmamakaawa katulad ng ginawa ko 6 na taon na nakakaraan. At masaya ako. Natutuwa akong makita siya sa kaparehong posisyon ko noong nakaraang 6 na taon. Ngunit inalis lamang ni Lucas ang mga palad ni Maristela na nasa kanyang muka. Saka siya umiling. Doon na tuluyang nagsipaglaglagan ang mga luha ni Maristela. Tuluyan na siyang umiyak habang pilit niyang inaabot ang mukha ni Lucas upang hawakan ulit. But just like what Lucas did to me 6 years ago, umiwas siya. Lucas, sambit ni Maristela habang lumuluha. I'm sorry, Maristela, but I don't want to be with you anymore. Ani Lucas. At tinilakuran na si Maristela upang harapin ako at walang imik na inakay ako palabas ng restaurant. At nang nasa mismong pinto na kami ng restaurant, nilingon ko pa si Maristela na ngayon ay umiiyak pa rin habang nakatingin sa aming dalawa ni Lucas. At pinagtitingin na ng iba pang mga guests na nagbubulong-bulungan. How does it feel, Maristela? How does it feel being abandoned by someone you love? How does it feel having your heart being broken by someone you've given your everything to? It hurts, right? It hurts so much that you just want to be numb. It's so painful that you just want to die and leave everything behind. Yan din ang naramdaman ko noon, Maristela, nang piliin ka ni Lucas. Ganyang sakit din ang naramdaman ko nung inagaw mo siya sa akin. At demonyo na akong demonyo. But I am happy that she's feeling it. I am happy that after 6 years, she finally knows how it feels. She finally felt what I felt. Pagkatapos naming umalis ng restaurant, hindi na umimik pa muli si Lucas. Hindi ko rin alam kung ano ang nararamdaman niya because his face is emotionless. Ngunit napansin ko kung gaano kahigpit ang hawak niya sa manibela habang nag-drive siya. Nang pauwi na kami. Hanggang makarating na kami sa mansyon, tahimik pa rin siya. Hindi nga niya pinansin si Mama nang tanungin siya nito kung saan siya galing at bakit daw kami magkasama. Dire-diretso lamang siya na pumasok sa kwarto niya. Dahil hindi sumagot si Lucas, ako naman ang pinigilan ng kwestiyon ni Mama. Did something happen, Iha? At bakit magkasama kayo ni Lucas? Akala ko ba may aasikasuhin kang importante? Takang-taka at sunod-sunod na tanong ni Mama Olivia sa akin. Ginitaan ko si Mama Olivia. Mas mabuti po siguro, Mama, kung si Lucas na lang po ang sumagot sa mga tanong niyo. Then I slightly bowed my head. Saka ako nagpaalam na. Magpapahinga na po ako. Hindi naman na ako kinulit pa ni Mama. Sinundan na lamang niya ako ng tingin habang pumapanhik ako ng hagdan patungo sa aking kwarto. Hindi ko nakita kung ano ang naging itsura ni Mama, ngunit alam ko na naguguluhan siya. But as I was walking upstairs, I noticed Papa Roman out of the corner of my eye, and he just emerged from his and Mama Olivia's room, and he was staring at me intently. There was something in the way Papa Roman looked at me, but I ignored it. Nagpatuloy lamang ako sa pagpanhik sa ikalawang palapag. Gusto ko sanang sundan si Lucas sa kwarto niya, ngunit sa huli, hindi ko yun ginawa. Pumasok na lamang ako sa kwarto ko, inilak ang pinto, initsa ang purse ko kung saan. Saka ko binagsak ang katawan ko sa kama. Ipinikit ko ang aking mga mata. Then I started wondering why Lucas is acting like that. Is he mad at me dahil sa mga sinabi ko kay Maristela?
Nagigilty na ba siya? Or is he starting to pity Maristela?